Matagal ko nang naririnig ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga pamahiin, lalo na sa mga probinsya. Huwag magwalis sa gabi, sabi nila. Kahit sa simpleng paraan ng paglilinis, walang masyadong paliwanag, pero may kasamang takot sa kanilang mga mata tuwing binabanggit nila yun. Palagi kong iniisip na kalokohan lang. Hanggang sa isang gabi, nang mag-isa ako sa aking apartment sa Maynila, nangyari ang hindi ko inasahan. Isang bagay na sumira sa tahimik kong buhay at hindi ko na kayang itago pa. Isang bagay na hindi ko alam kung dahil ba sa kasalanan ko o kung ako lang ay tinukso ng isang hindi nakikita. Si Mama at si Papa, magkaiba ng pananaw. Si Mama, laging may kwento ng pamahiin, mga aral ng mamaninuno. Si Papa naman, palaging nagsasabing huwag mong masyadong seryosohin ang mga ganyang bagay. Pero ako, si Eliza, may sarili akong paniniwala. Sabi ko sa sarili ko, pagdating ko sa Maynila, makakamtan ko ang lahat ng gusto ko. Wala na akong oras para makinig sa mga kwento ng matatanda. Kaya nung nakita ko ang isang maliit na apartment sa tabi ng kalsada sa isang abalang barangay, wala akong alinlangan. Sa wakas, may sarili na akong lugar para mag-aral ng tahimik. Malayo sa mga mata ng mga kamag-anak na laging may pakialam. Madali akong nakapag-settle in. Sabi ko nga, simple lang, maliit pero okay na. Walang ingay, walang istorbo. Sabi ko, maganda ang buhay ko rito. Malayo sa mga mata ng mga kamag-anak na gustong bantayan ako. Sa mga unang linggo, tahimik lang ang lahat. Sige lang ako sa pagbabasa at pag-aaral para sa school. Pero isang gabi habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan sa maliit na kusina, naisip kong magwalis. Parang may mga kalat sa sahig, kaya napagpasyahan kong linisin. Wala akong pakialam sa oras. Wala naman akong nakitang dahilan para mag-alala. Nagwalis ako, dahan-dahan. Masarap din naman kasi sa pakiramdam kapag malinis ang paligid. Parang mas madaling mag-focus sa mga gawain. Ilang minuto pa, narinig ko ang isang malamig na tunog mula sa labas ng pinto. Isang mahinang hangin na parang may sumusunod. Doon ko naramdaman na may kakaibang presensya. Tumingin ako sa likod ng pinto, pero wala akong nakita. Ngumuso lang ako at pinilit itulak ang kaba na nararamdaman ko sa dibdib ko. Baka hangin lang, sabi ko sa sarili ko. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Bago ako nakatulog, narinig ko na naman ang mga huni. Mga parang maihinang boses. Mabilis akong napakapit sa unan at tinanong ko ang sarili ko kung baka may dumaan lang na tao sa labas. Pero hindi yun ang tunog. Ramdam ko sa katawan ko ang pagkakaroon ng malamig na pakiramdam. Siguro napagod lang ako, sabi ko. Bukas na lang. Pero hindi pa rin ako matahimik. Bilog na ang buwan sa langit at nakita ko sa gilid ng mata ko, sa may gilid ng pinto, parang may anino sa likod ng salamin. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Sa mga sumunod na gabi, hindi ko maiwasang mag-alala tuwing ako'y matutulog. Kung hindi ako naririnig na may kaluskos sa kusina, may mga boses na para bang nagsasabi ng mga hindi ko maintindihan. Wala akong makitang tao, pero ramdam ko ang presensya ng mga nasa paligid. Parang may mga mata na nagmamasid sa akin. Hindi ko mapaliwanag. Noong isang gabi, habang naghuhugas ako ng mga plato, napansin ko na may matinding lamig na dumapo sa paligid ko. Sobrang tindi ng lamig na kahit naka-jacket na ako, ramdam ko pa rin ang panginginig sa katawan ko. Lumingon ako para tingnan ang pinto ng kusina, ngunit hindi ko pa rin makita kung anong nangyayari. Sumunod na araw, hindi ko talaga kayang mag-focus sa mga schoolwork ko. Nasa utak ko lang yung mga nangyari.
Para akong na-stuck sa isang lugar na hindi ko kayang lisanin. Hindi ko pa rin mapigilan ang mga tanong. Bakit ako tinatablan ng ganitong mga bagay? Habang naglalakad ako sa kalsada pa uwi, napansin ko na may mga kabataang naglalakad at nag-uusap tungkol sa kung anong klase ng bahay o apartment ang may mga hindi magandang nangyayari. Tinutokso nila yung ibang mga tenants na, "Katadabi, mag-ingat kayo, baka may makatagpo ng anino nang nangyari sa lugar na iyon." Pero hindi ko sila pinansin. Tinutukoy nila ang isang apartment sa kabilang kanto, hindi ang aking tinutuluyan. Subalit wala akong magawa kundi magpatuloy sa paglakad. Dahil sa nangyari, mas naging mapagmasid ako sa mga paligid ko. Parang gusto ko nang sumigaw at magtanong sa mga boarders, pero naisip ko na baka ako pa ang magmukhang baliw. Isang gabi, nagdesisyon akong magwalis ulit. Hindi ko pa rin maiwasang maglinis ng mga kalat kahit na may takot na nakakabit. Minsan, parang may kabig sa bawat galaw ng walis, parang may humihila. Sabi ko sa sarili ko, ano ba ito? Naramdaman ko ang biglang pagyuko ng katawan ko sa pagkakapwesto ng walis. Parang may humihila mula sa ilalim ng sahig. Dahan-dahan ko itong itinabi, pero ang pakiramdam ko, hindi na ito basta walis. Sa bawat hagod ko, may mga anino na lumalapit at parang hinuhulog ang sarili ko sa isang hindi nakikitang pook. Naisip ko bigla na baka may mga kaluluwa ng mga hindi nakaligtas sa lugar na ito, na para bang bawat galaw ng walis ay may kasamang alaala ng mga di nakatagpo ng kapayapaan. Isang hapon, nagpunta ako sa tindahan para bumili ng ilang bagay. Habang tumatagal, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman kong takot. Hinanap ko ang kasamahan ko sa bahay, pero walang sumagot. Para akong naglalakad sa isang daang taong luma na walang patutunguhan. Alam kong may kasalanan akong ginawa, pero hindi ko alam kung anong klaseng kasalanan. Sa pag-uwi ko, dumaan ako sa isang maliit na kanto sa may labas ng apartment. Nakita ko ang isang matandang babae. Nakaupo sa tabi ng kalsada na parang hinihintay akong lumapit. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na kayang magpigil. Sa tuwing gabi, habang natutulog ako, may mga tunog na gumigising sa akin, mga kaluskos, mga huni, at minsan parang may humihikbi sa dilim. Palagi ko na lang iniisip na baka apo lang ang nakakaramdam ng mga ito dahil sa pagod at stress sa school. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong may nangyayari na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang araw, habang pauwi mula sa school, nadaanan ko ulit ang matandang babae na nakita ko sa tabi ng kalsada. Napansin ko na wala siyang kasama at tila siya lang mag-isa sa ilalim ng puno. Nakaupo siya sa isang luma at kupas na bangko. Ang mga mata niya nakatingin lang sa lupa. Walang pakialam sa mga dumadaan at hindi ko rin siya kayang tanungin kung bakit siya nandun. May pakiramdam akong may lihim siya na hindi ko kayang kalamin. Ang matandang babae, bago siya tumayo at lumakad, ay nakatingin sa akin at bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nasa gitna ako ng kalsada at para akong napako sa aking kinatatayuan. Ang mga mata niyang punung-puno ng lihim ay tumagos sa aking puso. Hindi ko maipaliwanag kung anong pakiramdam ko, pero ramdam kong may ibig siyang iparating. Ayusin mo ang iyong buhay, sabi niya bago siya humakbang pabalik sa madilim na kanto. Hindi ko siya tinanong pa. Nagmamadali akong pumasok sa apartment ko at nilock ang pintuan. Pakiramdam ko ay may ginagawa siyang ritual na may kinalaman sa mga nangyayari sa buhay ko.
Kinabukasan, hindi ko na kayang pigilan ang takot. Hindi ko na kaya ang mga tunog tuwing gabi at ang pakiramdam na may kasamang presensya. Kaya't isang hapon, nagdesisyon akong balikan ang matandang babae. Baka may alam siya tungkol sa mga nangyayari sa apartment ko. Pumunta ako sa lugar kung saan ko siya huling nakita at sa wakas ay nakita ko siya ulit. Wala siyang kasama at tila walang ibang tao sa kanto. Tumabi ako sa kanya at hindi ko na kayang magsalita. Walang nagsalita pero ang matandang babae ay ngumiti sa akin nang may malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. May nangyayari sa iyong bahay. Sabi niya, hindi mo lang ito nakikita. Laking gulat ko kasi alam ko na may mali nga pero hindi ko pa kayang tanggapin na may iba pang ibig sabihin ang mga nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang walis, sagot niya. Huwag mong ginagamit sa gabi. Huwag mong pagtakpan ng kalat na matagal nang naiwan. Tinutok niya ang tingin sa akin. Ang malamlam na ilaw mula sa kanto ay gumugol sa kanya at parang may bigla akong napansin na isang uri ng kalungkutan sa kanyang mukha. Bawat gabing magwawalis ka ay may kaluluwa kang tinataboy. Ang kalat na tinataboy mo ay may dalang sakuna. Anong kaluluwa? Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot. Bumangon siya at naglakad palayo. Iniwan akong nakatayo sa kanto. Naguguluhan at may takot sa puso. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa utak ko at sa bawat gabi naramdaman ko na may nagmamasid sa akin. Naging mabigat sa aking dibdib ang mga sinabi ng matandang babae, ang walis, ang mga salitang tumatak sa isip ko. Bawat gabi na magwawalis ako, may kasama palang masamang epekto. Lalo akong natatakot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Habang papalapit ang gabi, palakas ng palakas ang mga tunog sa apartment. Mga kaluskos, mga paghampas ng hangin, mga tahimik na boses na nagmumula sa madilim na sulok ng bawat kwarto. Isang gabi, hindi ko na kayang magpigil. Nagdesisyon akong muling tingnan ang walis. Iniisip ko na baka may kahulugan na ito. Baka siya ang dahilan kung bakit ako nakakaramdam ng takot. Kung bakit tuwing magwawalis ako, may nararamdaman akong presensya. Nagtungo ako sa kusina at inilabas ang walis mula sa likod ng pinto. Habang hawak ko ang walis, parang naramdaman kong nagbago ang hangin sa paligid ko. Parang may enerhiya na pumapalibot sa akin. Parang may gumagalaw sa aking paligid. Tumayo ako at lumakad patungo sa may sala. Hawak ang walis. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko na parang may kasunod na anino. Bawat paghagod ng walis, may sumasabay na hangin na parang may ibang nilalang na gumagalaw sa dilim. Nagpatuloy ako sa walis hanggang sa madinig ko ang mga tunog na hindi ko pa naririnig dati. Isang malalim na paghagulgol, tila ba may umiiyak sa isang sulok ng kwarto. Nataranta ako at mabilis na pinatay ang ilaw. Naramdaman ko ang pagyuko ko sa takot, ang malamig na hangin sa likod ko. Hindi ko na kayang magpatuloy. Sa sobrang takot, iniwan ko ang walis sa sahig at mabilis na umalis sa bahay. Hindi alam kung saan pupunta. Hindi ko na kayang mag-isa sa apartment ko. Masyado nang malakas ang takot sa aking katawan. Hinanap ko ang matandang babae. Nais ko sanang makipag-usap sa kanya. Isang linggo ang lumipas bago ko siya muling nakita. Nakaupo siya sa ilalim ng puno na parang hindi nagbago. Nilapitan ko siya at hindi ko na kayang magtago ng nararamdaman. Matanda, tulungan mo ako, sabi ko. Halos may halong hilakbot ang aking tinig. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niyang puno ng pait at lihim. Alam mo na ba ang mga nangyari? Talong niya, na parang iniiwasan niyang sagutin ang mga tanong ko.
Huwag mong gawing laro ang mga pamahiin. Sabi niya, ang walis ay may taglay na lakas. Ang mga kalat na iniwan mo, hindi mo payang itago lang basta-basta. Habang nagsasalita siya, mabilis na naging malinaw sa akin ang buong kwento. Ang walis na ginagamit ko ay hindi basta panglinis lang. Ito ay may kakayahan na magbuga ng mga kaluluwa, mga hindi pa matahimik na kaluluwa. Ang mga kalat sa bahay ko ay hindi simpleng dumi, kundi mga alaala na mga kaluluwang naiwan sa lugar na iyon. Mga kaluluwang hindi pa nakahanap ng kapayapaan. Tanggalin mo ang walis sa iyong buhay, Eliza. Sabi niya, bago pa mangyari ang mas masama. Pagka-uwi ko, tumingin ako sa walis na naiwan sa sahig. Alam ko na hindi ko na ito kailangang hawakan pa. Tinutok ko ang tingin ko sa salamin at nakita ko sa aking mata ang pagkilala sa takot. Ang takot na hindi ko na kayang iwasan. Nakuha ko ang walis at nilagay ito sa isang sulok ng bahay. Itinali ko ito ng lubid at iniiwasan ang mga sukat ng dilim na bumabalot sa kwarto. Alam ko sa mga susunod na gabi, hindi ko na kailangan pang mangyari pa ang mga ito. Hindi ko na miling gagamitin ang walis. Pumangon ako ng isang araw at natutunan kong tunay na ang mga pamahiin ay hindi lang tungkol sa paniniwala, kundi tungkol sa respeto sa kalikasan at sa ating paligid. Huwag mong gawing biro ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Kung hindi mo naiintindihan, hindi mo dapat gawing laro ang mga ito. Ang apartment ko na hindi ko na tinangkang maglinis ng gabi ay naging mas magaan sa aking pakiramdam. Hindi ko na naranasan ang mga boses, ang mga kaluskos, o ang malalamig na hangin. Wala na rin akong nakikitang anino. Naging tahimik at ligtas ang aking buhay. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Tito Juan, mag-subscribe na para updated ka sa mga susunod nating kwento. O kung may kwento ka man, pwede mo isend sa akin sa Messenger para gawin kong kwento.